Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Point Blank na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang grupo ng mga legendary killers na nagtulong-tulong para iligtas ang kanilang pamilya laban sa isang napakalupit na mafia. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax review. Sa simula ng pelikula, ipinapakita sa atin ang isang bahay kung saan may matindiang engkwentro. Isang lalaki ang lumalabas mula sa bahay at tinutukan ng mga gangster habang tumatakbo. Sa kabilang banda, ang pangalan ng lalaking ito ay si Abe Guevara na tumatakbo na may daladalang pendrive. Pagkatapos nito, tumatakbo siya at tumatawag sa kanyang kapatid na si Mateo, hinihingi ang tulong na madali siyang ilabas dito. Ngunit biglang sumabog ang isang sasakyan, iniwan ang kawawang si Abe sa napakadelikadong sitwasyon. Sa totoo lang, narito rin si Matt, ngunit ayaw niyang magkaaberya sa pulisya, kaya iniwan niya ang kanyang kapatid na nakahiga sa kalsada at umalis na lamang. Pagkatapos nito, ipinakita sa atin ang isang lalaking tinatawag na si Paul Walker, na bumalik sa kanyang tahanan pagkatapos ng isang araw ng trabaho. Si Taryn, ang asawa ni Paul, ay nag-aasahan ng isang anak at si Paul ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Pagkatapos nito, nagsisimula ng manood ng balita si Paul at ang kanyang asawang si Taryn, kung saan tinatalakay ang mga kwento ng pagpatay kay District Attorney Joshua Gregory. Pagkatapos nito, ipinakita ulit sa atin ang bahay kung saan naganap ang pamumutok, at ang bahay na ito ay pag-aari ng District Attorney na si Joshua na pinatay sa kanyang sariling bahay. Kaya naman, ang kaso ay itinakda sa mga detective sa homicide na sina Regina at Eric. Batay sa kanilang hitsura, tila malapit na kaibigan ang District Attorney sa kanilang dalawa. Pagkatapos nito, sinasabi ni Eric kay Regina na ang District Attorney ay pinatay mula sa malapitan. Ngunit ipinakita ng investigasyon na si Joshua ay pumutok ng hindi bababa sa isang putok laban sa kanyang manliligalig. Ito ay nagpapahiwatig na ang mamamatay tao ay maaaring nagtangkang makakuha ng medikal na atensyon sa isang ospital sa lungsod ngayon. Pagkatapos ay sinabi ng isang pulis kay Eric na ilang pasyente, kasama na ang isang lalaking may pangalang Gara na binaril, ay na-admit sa dalawang lokal na ospital ngayong gabi. Ngunit ang kanyang tunay na mga sugat ay mula sa isang aksidente sa kotse. Ang katotohanang ang pangyayari ay nangyari lamang 2 kanto ang layo mula sa lokasyong ito ay nagbibigay ng kakaibang halaga dito. Sa pagkakarinig nito, naisip ni Regina at Eric na ito ay siya dahil siya ang pangunahing suspect. Agad na nagsimula ang mga tao na pumunta sa ospital, habang si Paul ay pumupunta sa ospital para sa kanyang night shift. Sa ospital, ibinigay kay Paul ang responsibilidad na alagaan si Abe. Habang tinitingnan ni Paul ang mga chart ni Abe, pumasok ang isang mga atake, at mabilis na sinaktan si Paul. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kapatid ni Abe, si Matt. Ngunit tumakbo siya palayo mula roon nang marinig ang boses ng ibang tao. Pagkatapos nito, dumating rin si Regina sa ospital, at nagsimulang tanungin si Paul kung sino ang umatake sa kanya. Dahil sa dilim, hindi maayos na nakita ni Paul ang mukha ni Matt, kaya't hindi siya makapagbigay ng anumang partikular na detalye kay Regina. Sinabi ni Regina kay Paul na bukas ay ililipat si Abe mula rito, at hanggang sa oras na yon, kailangan niyang bantayan ito. Itinanong ni Paul kung ano ang ginawa ni Abe, at iniulat ni Regina na pumatay si Abe ng District Attorney na si Joshua, na isang mabuting tao. Pagkatapos nito, umuwi si Paul, ngunit bigla na lang siyang sinugod ni Matt mula sa likod at siya'y pinatumba. Pagkakamulat ni Paul, natanggap niya ang isang tawag, na galing pala kay Matt. Si Matt ay sinasabihan si Paul na kunin ang kanyang kapatid mula sa ospital nang hindi napapansin ng sinuman, kundi papatayin niya ang asawa nito. Napakatakot na naramdaman ni Paul matapos marinig ito. Kinabukasan, dumating si Paul sa ospital upang makuha si Abe roon. Nagsimula siyang maghanda para dito, at pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Abe, at dinala ito ng walang kaalam-alam sa ilalim ng pangangalaga ng pagpapanggap na magpapaksray. Ngunit may pulis na sumusunod sa kanya, kaya binigyan siya ni Paul ng kuryente upang mawalan ito ng malay, at pagkatapos ay binigyan ng dosis ng morphine, kaya't nagising si Abe. Si Regina at Eric ay nakarating na rin sa ospital, kaya maaari nilang ipatransfer si Abe. Iniulat ni Eric na ang tunay na pangalan ni Abe ay Abraham Guevara,
at sila ng kanyang kapatid ay nagtatrabaho para sa isang kilalang mob boss na kilala bilang si Big D sa ngayon. Pareho silang may utang na malaki kay Big D, kaya naman pareho silang nagtatrabaho para mabayaran ito. Pagkatapos nito, pumunta silang dalawa sa Abbey Ward at napagtanto na wala siya roon. Nang mapansin ito ng pulisya, sila'y nagulantang at agad na nagsimula ng pagsusuri sa CCTV footage ng ospital kung saan nakita nila si Paul na kasama si Abbey. Ang mga ito ay nagsimula ng pumunta sa direksyon ni Paul. Sa ngayon, nagising na si Abbey, kaya't umakyat siya kay Paul. Pagkatapos ay pinanatag siya ni Paul na nagsasabi, "Gusto ko lang iligtas ang asawa ko, kinuha ng kapatid mo siya." Sa narinig ito, iniwan siya ni Abbey, at pagkatapos ay pareho silang pumunta sa parking area at umalis mula rito. Pagkatapos nito, sinabi ni Paul kay Abbey na inaagaw ang buntis kong asawa ng kapatid mo at kung may mangyari sa asawa at anak ko, hindi ko kayo pababayaang buhay. Ngunit nagulat si Abbey sa pagsipot kung paano niya kayang kidnapin ang buntis na babae. Pagkatapos nito, tumawag si Abbey kay Matt at ini-inform siya na malaya na siya ngayon. Dagdag pa, "By the way, ingatan mo ang asawa ni Paul, kung hindi ay babaliin ko ang paa mo." Sa puntong ito, ipinakita ang pagkatao ni Abbey habang nakakakuha rin siya ng pag-uusap ni Paul sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Matt kay Taryn na malaking babae, "Pasensya ka na, wala akong magawa, kapag natagpuan na ang kapatid ko, papayagan kita na makawala, sana ay maniwala ka." Sa kabilang banda, tinanong ni Regina si Eric kung ano ang koneksyon ng mga kapatid na Guevara sa district attorney at kung bakit pinatay nila ang abogado. Sinabi ni Eric na si Matt ay inakusahan ng isang kaso na maaaring hatulan ng hindi bababa sa 10 taon. Kaya nang pumunta siya sa kanyang bahay para sa kanyang gabi duty, gumawa siya ng kasunduan na ibibigay niya ang ganitong ebidensya sa district attorney na may kaugnayan sa katiwalian sa loob ng departamento ng pulisya. Ang pruweba na ito ay nasa isang uri ng pen drive na taglay ni Abbey, ngunit maraming tao ang ayaw na lumabas ang anuman mula sa pen drive na iyon. Kaya una nilang inatake ang district attorney, saka nagsimula silang habulin si Abbey. Ngunit mga kuya, matapos marinig ang lahat ng ito, medyo natatakot si Regina. Sa halip na matakot, ito'y o hindi man, may bahagi rin ang babae na ito sa katiwalian. Dapat sana'y naroon na sina Abbey at Paul sa harap ng windshield ng pickup bus, ang lugar kung saan sila'y dapat magtagpo ni Matt at Taryn. Ngunit sa ngayon, itinuturing na hinahanap na ng pulis sina Paul at Matt, kaya nagsimula ng bantayan sila ng ilang pulis. Ngunit ang kakaibang bagay ay, sa halip na hulihin sila, nais ng mga pulis na patayin sila, na, nang maunawaan ni Paul na ito'y isang patibong, umaabot sa punto ng pagpapaputok siya ng bala sa hangin. Ito ay nagdudulot ng kaguluhan dito, at ito ay nakakatulong. Ang mga taong ito ay dapat nang tumakas sa punto na yon, ngunit alam ng mga pulis ang kulay mate na sasakyan, kaya't hinahabol nila ito, nag-uugat ng mainitang paghabol sa pagitan nila. Sa ilalim ng kung anong paraan, nakakalabas si Matt dito, samantalang si Paul at Abbey ay nakatawid ng malayong distansya sa pamamagitan ng paglalakad. Ngunit nang sila'y atakihin, si Matt, kahit na nasugatan, ay nagsimulang lumaban-laban sa mga kaaway. Sa masusing pagsusuri, tila ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang isang pulis. Ngayon, labis na nalilito si Paul kung bakit ang mga pulis ay sinusubukan siyang patayin sa halip na hulihin siya. Ang mga tao na ito ay nagnakaw ng isang kotse at umalis dito, ngunit agad silang natagpuan ng mga pulis na nagdulot ng mabigat na habulan ng kotse sa pagitan nila. Kaya pareho silang iniwan ang sasakyan at naglakad na lamang. Sa kabilang banda, mabuti ang trato ni Matt kay Taryn. Hindi naiintindihan ni Taryn na hindi masamang tao si Matt, kaya bakit niya ito ginagawa. Ngayon, may ilang pulis na sumusunod kay Matt at natutuklasan ang kanyang base. Pagkatapos nito, pumunta si Matt sa kanyang tahanan kung saan itinago niya ang pen drive at ebidensya sa isang bag sa loob ng van. Sa parehong oras, nakilala ni Paul ang isang lalaki na ang pangalan ay Cheetah. Pagtingin sa Cheetah, sinabi niya, "Bakit ka napunta dito? Ang mga pulis at kriminal ay lahat sa iyo. Ayaw kong mapasama sa gulo na ito." Si Abbey ay saka nagsabing, "Isang beses kitang tinulungan, at ngayon ay kailangan mong tulungan ako." Dahil sa pangangailangan, napapayag si Cheetah. At inidemand ni Abbey ang isang sasakyan, hindi alam na nagdulot din ng malaking pagkakamali si Paul.
Ngunit maingat na iniabiso ni Paul si Detective Regina tungkol sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Pagkatapos, nang magsimula nang umalis sina Regina at Eric, nakakita si Cheetah na si Paul ay nakikipag-usap sa telepono at napagtanto na may ginawang masama si Paul. Sinabi niya, ang asawa mo ang parurusahan sa kahangalan mo na ito. Ngayon, hindi kita iiwanang buhay, pati na rin ang iyong asawa, sa alinmang kalagayan. Ngunit, naroroon si Eric at si Regina at nagsisimulang magpaputok sa kanila. Ngayon, si Regina ay nasa ilalim ng suspetsa dahil pinatay niya si Cheetah nang walang pag-aatubiling na isang simpleng may-ari lang ng bar. Pagkatapos nito, nagsimula ang mga tao ni Regina na hanapin si John. Sa ngayon, hinahanap nila si Abby para sa isang pendrive, ngunit wala silang natagpuang kahit ano roon. Kaya tinatanong niya si Regina kung ipapakita ba niya ang anumang kaso ng pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga tao na narito, tulad ng pagpatay niya sa district attorney. Bilang resulta ng pagkatuklas na may kasunduan si Regina sa isang abogado na maaaring sirain ang kanyang reputasyon at ang kanyang kaalaman sa pulis. Pinatay ang district attorney sa halip na si Regina lamang. Kaya pinapatay niya ang abogado, at sa parehong oras, ibinintang niya ang pagpatay kay Abby. Narinig ni Eric ang lahat ng ito at alam din ang sitwasyon na ang pulis na kasosyo niya ay hindi tapat. Pagkatapos ay pinatay ni Regina si Eric nang walang anumang pag-atras. Sumunod na dumating ang mga pulis. Pagkatapos ay mariing sinabi ni Regina na dapat patayin si Paul at gawing palabasin na si Paul at si Eric ay pinatay ni Abby at ng may-ari rin. Ngunit agad na kinuha ni Paul ang baril ni Eric at pinatay si Jones pagkatapos umalis ni Regina. Sa kasamaang palad, si Paul ay ngayon naging isang pumatay ng pulis. Pagkatapos nito, nagnakaw sila ng sasakyan at umalis doon. Nang malaman ni Regina ang lahat ng ito, siya ay lubos na nagalit. At pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga tauhan na patayin si Matt at dukutin ang asawa ni Paul. Ang pulis na naghabol kay Matt ay nakarating sa kanilang base at sila ay nagtatrabaho para kay Regina. Sa sandaling makatanggap sila ng utos, pumapasok sila sa base at binugbog si Matt ng malupit. Pagkatapos niyon, si Matt ay halos mamatay na ngunit buhay pa rin nang dumating si Abby at si Paul sa base, at sa kalaunan ay namatay na rin siya. Si Abby ay lubos na malungkot na makita na ang kanyang tanging kapatid ay napatay. Pagkatapos nito, siya ay pumipirma sa sugat ni Paul dahil hindi pa ito lubos na naghihilom noong panahon ng takbo. Pagkatapos, tinanong ni Abby si Paul, "Ano ang ipapangalan mo sa iyong baby girl?" Pagkatapos ay hindi siya binigyan ng anumang sagot ni Paul. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ang mga taong iyon ang pumatay sa aking kapatid, at ngayon ay papatayin ko silang lahat." Kaya naman, para sa sitwasyong ito na tila do or die na sitwasyon at handa rin si Paul. Dahil si Paul ay isang asawang magiging ama na, at ang isang lalaki ay magagawa ang lahat para sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang bag sa isang van na naglalaman ng pendrive. At ang buong problema ay dahil sa pendrive na ito. Sa kabilang banda, dinala ng mga tauhan ni Regina si Taryn kay Regina. Ngunit ngayon, nagsimula nang magkaroon ng sakit sa tiyan si Taryn, na nangangahulugang malapit ng ipanganak ang sanggol. Ngunit si Regina ay napakasama na tahimik na nanonood ng isang buntis na babae na nagdaranas ng hirap parang wala siyang pakialam. Sa kabilang banda, nakarating naman sina Abby at Paul sa bahay ni Big D kung saan nais nilang patayin ang isang tao sa mismong lugar. Sinabi niya kay Big D, "Wala akong perang ibabayad sa utang mo, ngunit mayroon akong ebidensyang pendrive na may kaugnayan sa mga korap na pulis. At walang krimen na hindi nagawa ng mga pulis na iyon. Lahat ng uri ng krimen tulad ng pagpatay, panggagahasa, at pagnanakaw ay nagawa na," sabi niya. "Sa harap nilang lahat, para kang bata. Kaya kung maayos mo ito, maaari kang yumaman ng husto." Pumapayag siya sa deal para sa pendrive. Matapos ang ilang oras, tinawagan si Paul ni Regina na nagsasabing, "Magkakaroon ka ng anak, ngunit sa sitwasyong ito, imposibleng manganak dito. Sa anumang paraan, ang aking hitsura, ay pilitin akong pumatay sa iyong asawa agad at kunin ang pendrive." Well, kahit ang mga matataas na opisyal ay walang iniwang bakas. Ibig sabihin, hindi ako isang leader. Nagtatrabaho rin ako para sa isang tiwaling opisyal. Kaya Paul, maging mabait ka, dalhin mo sa akin ang pendrive, kung hindi, ang iyong asawa ay manganganak dito, nang walang anuman.
Pagkatapos nito, tinanong ni Big D si Abe, "Ano ang nangyari? Ano ang away mo sa iyong abogado?" Sumagot siya na ang pulis ay magtatangkang lokohin ang kanyang kapatid, kaya nagpunta siya upang makipagkasundo sa district attorney para makakuha ng kalayaan para sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng ebidensya. Ngunit wala akong ideya na si Regina at ang iba pang pulis ay laging nagmamasid sa bahay at sa district attorney sa buong oras. Kaya nang ako ay nasa bahay ng abogado, nalaman ko na ang abogado ay patay na. Pero bigla na lang akong inatake ng pulis, kaya't kailangan kong tumakas doon. At mula noon, patuloy akong tumatakbo mula sa pulis, at dahil sa akin, nahuli rin ang buntis na asawa ni Paul. Kaya, tinanong siya ni Big D kung kailan darating ang sanggol, kung saan sinabi ni Paul na ngayon. Matapos marinig ito, bumilog ang puso ni Big D. Pagkatapos nito, tinanong ni Paul si Big D kung may anak siya. Sumagot si Big D ng oo, 8 ang lahat, kaya't kilala ako ng husto. At marahil, kaya tinatawag akong Big D. Pagkatapos nito, dinala ni Big D ang kanyang sasakyan sa istasyon ng pulis, kung saan nilikha niya ang isang distraksyon sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang sasakyan na kumuha ng atensyon ng pulis. Habang sumasabog ang sasakyan, dumating ang ambulansya at bumbero sa lugar. Kaya naman, nagbihis sina Paul at Abe bilang isang pulis at isang nurse upang magamit ang pagkakataon na ito na makapasok, at nagtagumpay sila. Pumasok sila at tinutukan si Regina ng baril, ngunit biglay narinig ni Paul ang sigaw ni Tarin kung saan isang pulis ang nagtatangkang patayin si Tarin sa pamamagitan ng pagkakasakal sa kanya. Galit na sumalakay si Paul sa pulis, at nang bigyan ni Paul ng malaking dosis ng morphine ang pulis, namatay ito. Pagkatapos, dinala ni Abe si Regina sa loob at ninakaw ang isang kamera kung saan nakuhanan ang video ng pagpatay ni Regina kay Cheetah at Eric. Pagkatapos nito, lumabas si Abe at ibinigay ang kamera ng insidente ng pagpatay sa isang reporter at sinabing kung ipapalabas ang video nito, magiging popular ang iyong channel. Pagkatapos nito, ang video kaugnay ng pagpatay kay Eric ay nagsisimula ng umere sa balita. Kaya't nahayag si Regina. Pumunta ang pulis kay Regina at pinatay siya. Ipinadeliver ni Paul ang sanggol sa harap ng istasyon ng pulisya. Pagkatapos nito, ipinapakita sa atin ang isa pang eksena matapos ang 1 taon kung saan ipinagdiriwang ni Paul ang unang kaarawan ng kanyang anak na babae. Pagkatapos, nakatanggap si Paul ng mensahe mula kay Abe na bumabati ng malaking hangarin para sa sanggol. Kaya't kinuha ni Paul ang litrato ng isang malaking keke at ipinadala ito kay Abe, kung saan nalaman ni Abe na ipinangalan ni Paul ang kanyang anak na lalaki sa pangalan ng kanyang kapatid na nagpapasaya sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.